Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay hinango natin. Maaring familiar kayo rito at minsan ay nagkaroon tayo ng lesson na may kaugnayan din dito, kaya lang hindi natin na-focus dito. Dahil may kakambal ito, mga kapatid. Mamaya makikita nyo yung sinasabi kong kakambal. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, kinuha po natin yan, mga kapatid. Sa salita mismo ng ating Panginoon Kristo dito sa Mateo 22:37, na kung tawagin yan ng marami ay the greatest commandment. O natinig nyo na yan, no? Nung isang buwan, nagkaroon tayo ng lesson na may kaugnayan din dyan. Kailangan hindi tayo nakafocus dyan sa tatlong bagay na yan. Ito po yan mga kapatid, ang ating pangunahing talata. Ang sabi ng Panginoon Kristo, at sinabi sa Kanya, sabi ng Panginoon to, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. So, ito mga kapatid ang sabi ng Panginoon Kristo, at yung utos na yan, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa sumunod na talata, ito ang dakila at unang utos. Sa English ay, this is the first and great commandment. Medyo nagkabaligtad lang sa pagkaka-translate sa English at sa Tagalog. No? Pero yun din yun, mga kapatid. Ito yung dakila at unang utos. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung nagpapakita ng napakahalagang utos na ito ng Diyos. At yung kakambal nito na-discuss natin ng detalyado nung isang buwan to, mga kapatid. Ano ba yung kakambal nito? Yung kasunod na talata. Sabi rito, at ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At ang sabi ng Panginoon, dyan sa dalawang utos na yan, sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So, na-discuss natin yan in 39 and 40. At detalyado nating na-discuss yan. Kapag sinabing nakasalig, di ba, papaalala ko lang sa inyo, sa English nga ay hang, parang nakabitin, hang, ay nagpapakita na sa dalawang utos na ito ng pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa ay diyan nakabatay ang buong kautusan ng Diyos at ang mga propeta, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang lahat na nakasulat sa Matandang Tipan, dahil wala pa naman New Testament nung araw, nung sinasalita ng Panginoon, lahat na nakasulat na pinaniniwalaan ng mga kausap ng Panginoon Kristo sa Old Testament at sa yung kautusan ni Moises, no, at sa mga sinulat ng mga propeta sa Old Testament ay diyan nakasalig sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So nakita nyo mga kapatid, no, panahon pa ng Old Testament, lumilitaw, nagsimula na ang pag-uutos ng Diyos ever since tungkol sa pag-ibig. Nagsimula ang pag-uutos ng Diyos tungkol sa pag-ibig sa panahon pa ng Matandang Tipan, sa panahon pa nila Moises, sa panahon pa ng bayang Israel. Kaya hindi rin naman totoo, mga kapatid, ang sinasabi ng ilan. May mga nagsasabi kasi na iba daw si Yahweh na Diyos ng Israel at iba ang amang Diyos ng ating Panginoon Kristo. Ewan ko kung nadinig niyo yan, mga kapatid. Isang popular na preacher ang nagturo nun. Iba daw ang Diyos ng Israel na si Yahweh, yung YHWH sa Old Testament. YHWH kasi yung pangalang Yahweh talaga. Iba daw yun at iba daw ang Diyos ng ating Panginoon Kristo. Iba daw yung amang Diyos. Maling aral ho yun, mga kapatid. Kapag may nadinig kayong gano'n, huwag ninyong paniwalaan. Dahil yung Diyos daw ng Israel, malupit daw. Hindi katulad ng Diyos ng Bagong Tipan, ang amang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Alam niyo mga kapatid, nagkaroon na nga tayo kailan lang ng aralin na may pamagat na, kung natatandaan ninyo ito, na kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Nakalagay dyan, June 9. Yung June 9 lang yan. At ganun din tungkol sa
Diyan pinakita na ang Diyos mabuti, pero mabagsik din ang Diyos. At ganun, Diyos ng ano yan, ang New Testament. Hindi naman kasi yun eh. Yung Diyos ng New Testament, yun din ang Diyos ng Old Testament. At ganun din, tungkol sa paksa natin ngayon, mga kapatid, na may kaugnayan sa dakila, sa greatest commandment, dakila at pangunahing utos. Meron na rin tayong lesson ito, actually, mga kapatid. Yung pag-ibig ang katuparan ng kautusan. April na yan, no? April 14, nakasulat yan. At ang naging main verse natin dito sa pag-ibig ang katuparan ng kautusan, bagamat hindi natin main verse yung main verse natin ngayon, pero main verse natin, dinaanan natin yon. Pero ang pinaka-main verse natin, yung Roma 13:10, kung natatandaan ninyo. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa na masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So, yan mga kapatid, yung na-focus natin nung diniscuss natin yan, na-focus natin yung utos ng Panginoon Kristo doon sa pangalawa. Yung pangalawa, ito, yung binasa natin kanina. Yung pangalawa, ay katulad nito, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. So, tungkol doon sa second commandment, ang na-focus natin yung buong lesson na yun. No? Pero ngayon, mga kapatid, ang intention natin ngayon ay i-focus naman natin ang ating aralin doon naman sa first commandment. Bagamat nabanggit na karanto, pero hindi natin masyado na detalye. Mainam kasi mga kapatid, sa pagkakataong ito ay i-detalye natin yung sinasabi rito sa first and great commandment, sa dakila at unang utos. Mainam kasi mga kapatid na maunawaan natin ang ibig sabihin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sapagkat dyan, sa ganyang paraan daw natin iibigin ang Panginoon nating Diyos. Di ba ba? Kaya dyan lang muna tayo po-focus. Kasi ganito yan mga kapatid, no? Maraming umiibig sa kapwa. Na-discuss na natin yung kapwa. Pero paalala ko lang sa inyo na maraming umiibig sa kapwa na hindi naman naniniwala sa Diyos. Di ba maraming namang mababait na tao sa mundo eh. Bagamat hindi lahat mabait, alam natin yon. Pero maraming umiibig sa kapwa na hindi naman naniniwala sa salita ng Diyos. May mga nagsasabing naniniwala sa Diyos pero hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero mababait na tao naman at mapagkawang gawa, matulungin at hindi gumagawa ng masama sa kapwa at walang nilalabag na, hindi naman mga kriminal. Wala nga nilalabag na batas, tumutulong pa nga eh. Ang paniniwala na iba, mga kapatid, ay basta hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo, ay okay na yon. Yun ang yun ang pangkalahatan eh. Di ba na paniniwala ng nakararami? Basta hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo, kahit ano pang reliyon mo, kahit wala kang reliyon eh. Importante, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo at tumutulong ka. Maraming ganun. Kahit hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, kahit babaero ka, basta hindi mo pinababayaan yung mga babae mo, di ba? Kahit nagpa-transgender ka pa, basta kahit nakipagtali ka sa kapwa mo gender, kahit nangangalunya ka, kahit mapakiapid ka, basta wala ka nilalabag na batas ng tao. At hindi ka nakapipinsala sa kapwa mo, kahit sugarol ka pa, lasenggo ka pa, ang importante, mabait ka sa kapwa mo. Meron kang pag-ibig sa kapwa mo. Parang pinokus nila na ganun yung pag-ibig, no? So, matulungin ka naman. So, kahit anong paniniwala mo sa Diyos, kahit si Buddha pa sinasamba mo, kahit sino pa ang sinasamba mo, basta gumagawa ka na mabuti. Yan mga kapatid na nagkalat na maling aral, maling paniniwala ng mga tao. Kasi sa Biblia mga kapatid, nakita natin na ang paglilingkod sa Panginoon Diyos ay kailangan nakakapit tayo sa kanyang salita. Kailangan nananampalataya tayo kay Kristo. So, pag-aralan po natin, yung sinasabi nila, isa pa, importante, sabi nila, isa lang naman daw ang utos ng Diyos eh. Pag-ibig. Yun lang, pag-ibig. Basta pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Paano nga yun, mga kapatid? Kung may pag-ibig ka nga, ang dami mo namang iniibig. Ibig sabihin
marami kang kabit, halimbawa, di ba? Hindi ka nga gumagawa ng masama sa mata ng kapwa mo, pero sa mata ng Diyos, nakagagawa ka ng mga kasalanan. Nilalabag mo ang utos ng Diyos eh. So pag-aralan natin mabuti ito. Yung buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yung buong puso ba ano ba yan? Emosyon ba yan, mga kapatid? Buong kaluluwa, paano yan? Ano ba yung ibig sabihin yan? Buong pag-iisip. Mahalaga no? Sapagkat yan sinasabi sa main verse natin na ganyan natin iibigin ang Panginoon nating Diyos. So, yan ang main verse natin. Ang sabi dyan ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Putulin mo na natin yung unang parala mo na ang kunin natin. At sabi ng Panginoon, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. So, click muna tayo. Click muna tayo dito sa pag-ibig sa Diyos. Yan muna ang ating i-focus sa ating pag-uusap, mga kapatid. Ibigin ang Panginoon mong Diyos. Alam nyo yung term na yan, yung literal, letra por letra, yung pareral lang yan. Kung letra por letra pinag-uusapan natin. Pag hinalukay natin yan sa computer, yung eksaktong ganyang salita ay 4 na beses na nabanggit yan sa Bibliang Tagalog na ginagamit natin. 4 na beses. 4 lang. Pag-aralan natin yun. No? Pero iwalay natin yung naiba. Pero yung naiba, 4 yan eh. Yung 3 halos magkakamukha. Pero yung nahiwalay, yun din yun. May iba lang ang pagkaka-arrange. Ito yun. Unahin natin yung naiba, mga kapatid. Pag sinearch natin, yung eksakto pinag-uusapan natin, maraming banggit tungkol sa pag-ibig sa Panginoon sa buong Biblia. Pero ang sinesearch natin, yung eksaktong ibigin mo ang Panginoon. Yung love the Lord, your God, ang Panginoon Diyos. Dito sa Deuteronomio, ito yung nahiwalay, pero yun din naman yun, mga kapatid. Iba lang ang konteksto rito. At sabi dito, tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo, upang ikaw ay mabuhay. Ito nga palang Deuteronomio, mga kapatid, ay ito yung huling sermon ni Moises bago ang Israel ay tumawid ng Jordan River para angkinin ang lupang pangako na Kanaan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. May iwan na si Moises eh. Hindi na siya sasama doon sa pagpasok sa Promised Land, sa Kanaan. Etong Deuteronomio, pag binabasa niyan, isipin nyo, ito yung mga huling tagubilin ni Moises. Parang yan ang last instruction niya. Bago sila pumasok, pinapaalala niya ang mga bagay tungkol sa Diyos, mga utos ng Diyos. So dito, mga kapatid, hindi natin masyadong tatalakayin ito. Dito ang nakita natin, ang pagkakabanggit na love the Lord your God. Sabi rito, ibigin mo ang Panginoon Diyos. Yan ang sinesearch natin eh. 4 na talatangan, sabi ko sa inyo, eksakto na may ganong salita ang nakita natin. Ito, mga kapatid, ito lang yung naiba sa discussion natin. Pinakita ko lang sa inyo para makakita nyo na 4 nga. Ito tungkol sa pagtutuli ito eh. Kaya lang hindi literal na pagtutuli ito. Dahil ang tutuliin ng Panginoon, una-una, magtutuli ang Panginoon. At ang pagtutuli, ang tutuliin, ay hindi yung physical body, kundi yung puso. Yung puso ng mga Israelita. So, pinakita ko lang sa inyo, mga kapatid. O, tingnan natin, mga kapatid, yung 3 talata naman na sinasabi ko sa inyo na merong ganun salita rin. Ibigin mo ang Panginoon Diyos. Dahil yun ang commandment ng Panginoon sa Kristo, pinag-aaralan natin yung talata, paano ba natin iibigin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Dito muna tayo nakafocus sa pag-ibig sa Diyos. O, tingnan po natin, mga kapatid, kapag sinabing pag-ibig sa Diyos, makikita natin sa unang talatang pag-search natin na may pareralang eksaktong ibigin mo ang Panginoon Diyos. Number 1, makikita natin dito ang ibig sabihin nun na ibigin mo ang Panginoon Diyos. Kakambal yan ng sundin ng kanyang bilin, mga tuntunin, mga batas,
at mga utos. Dahil ito nakita natin sa Deuteronomio 11:1. At sabi rito, kaya't ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Yan ang search natin eh. At ang sabi rito mga kapatid, at lagi mong sundin ang kanyang bilin, mga tuntunin, mga batas, at mga utos. So malinaw mga kapatid, di ba? Hindi mo pa pwedeng sabihin na iniibig mo ang Panginoon Diyos. Pwede mo nga sabihin yun, pero hindi totoo yun hanggat hindi mo sinusunod ang kanyang bilin, mga tuntunin, mga batas, at mga utos. Kaya hindi pa pwede no, na talagang walang salita ng Diyos. Bakit? Hindi pwede walang Biblia sapagkat saan mo ba makikita yung kanyang mga bilin, mga tuntunin, mga batas at mga utos? Sa Biblia mga kapatid. Marami kasi mga tao naniniwala nga sa Diyos, naniniwala sa salitang pag-ibig, kaya nagkakaiba-iba rin ang kahulugan ng pag-ibig dahil hindi naman naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya itong talatang ito nagpapakita ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Nakakapit tayo sa salita ng Diyos kung talagang iniibig natin, no, ang Panginoon Diyos. Kaya susundin natin ang kanyang mga bilin, tuntunin, mga batas at mga utos. At ang ikalawang search natin, doon sa eksaktong salitang ibigin mo ang Panginoon Diyos, karamihan sa Old Testament, no? Dito naman ipinapakita, lumakad sa kanyang mga daan. Nadagdagan, yun din, pero ang nadagdag, lumakad sa kanyang mga daan. Tingnan nyo. Sa Deuteronomio 30, verse 16, at iniuutos ko sa iyo sa araw na ito. Parang si Moises nagsasalita rito, kausap niya ang Israel. Sa buong Deuteronomio yan. At iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan. Pag sinabing lumakad, ibig sabihin, di ba? Mamuhay. Madalas natin mabanggit yan. Madalas mabanggit ang Biblia yan. Dapat namumuhay tayo ayon sa landas na sinabi ng Diyos. Kaya importante talaga ang salita ng Diyos. Tapos sabi, tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin at mga batas. So, inulit lang mga kapatid yung kanina. No? So, paulit-ulit dito si Moises. Nadagdag lang yung lumakad ka sa kanyang mga daan. Parang ine-expound pa para maunawaan natin. Ganun pala, pag tinutupad mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin, yun mga batas, yun pala katunayan na inibig mo ang Panginoon, at yun ay nakikita sa pamumuhay natin, sapagkat yun yung lumakad ka sa kanyang mga daan. Dito may dagdag mga kapatid. Ang dagdag dito, pangako. Ano pangako? Upang ikaw ay mabuhay at dumami. At pagpalain ka ng Panginoon Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang angkinin. Sa Israel ito, papasok sila sa lupang pangako, aangkinin nila yun, i-claim nila yun, possess nila yun. No? So yan ang pangako sa kanila, at yung pangakong yan, umiiral pa rin hanggang ngayon. Bagamat iba ang sitwasyon, hindi na yung lupang, iba na yung aangkinin natin lupain, bayang banal na, di ba? Sa New Testament. Pero nandun pa rin yung diwa ng pangako hanggang sa bagong tipan. Kapag inibig natin ang ating Panginoon Diyos, lumakad tayo sa kanyang mga daan, yung way of life natin, tinupad natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin. Ganun kasi ang pag-ibig sa Diyos. Abay, may pangako po sa mga taong ganun. Abay, mabubuhay at dadami at pagpapalain ka ng Panginoon Diyos. Di ba? So, pagpapala mga kapatid. Gusto niyo ng blessing? Gusto natin ng blessing? Gawin natin yan. Ibigin natin ang ating Panginoon Diyos. Nakita niyo, no? Hindi feelings di ba? May nabasa ba tayong damdamin na kailangan madama mo? Hindi, kailangan matupad mo. Hindi mo kailangan na ma-feel yan, mga kapatid. Tuparin mo. Yung feelings dumarating yung kosa. Ikatlong pariralan na nakita natin tungkol sa ibigin mo ang Panginoon Diyos. Dito sa Deuteronomio 30 verse 20. At sabi dito, ibigin mo ang Panginoon Diyos, sundin ang kanyang tinig. No? Yun din yun, di ba? Sumunod. Sundin ang kanyang tinig.
at manatili sa Kanya. Ito yung nadagdag naman sa impormasyon natin. Ang pag-ibig pala sa Panginoon Diyos, kakambal yan ng pananatili sa panig ng Diyos. Paano ka mananatili sa panig ng Diyos? Sa panahon ng bagong tipat, dapat nananampalataya ka kay Kristo. Di ba? Yun ang pagtuturo ng Panginoon. Ito, Old Testament to. Ina-apply natin sa New Testament. Yun din yun eh. Kailangan manatili tayo sa Panginoon. Para nang sa gano'n, napatutunayan natin na iniibig natin ng Panginoon nating Diyos. Sundin natin ang kanyang mga tinig. At ang sabi nito, ano ang kahalagaan nun? Sapagkat ang kahulugan niyon sa iyo ay buhay at haba ng iyong mga araw. Yan pala ang susi. Yan ang key ng long life. Gusto mo umaba ang buhay mo rito, nakasama ang Diyos, at may mga pagpapala, abay, ibigin natin ang Panginoon natin Diyos. Manatili tayo sa Kanya. Ang meaning kasi nun, ibig sabihin, ang impact nun sa buhay natin, ay hahaba ang buhay natin. Di ba? At yun mismo ang buhay natin. Nandun ang buhay. At ang sabi rito, pagpapala pa rin ulit upang matirahan mo ang lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa iyong mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. So, sa Old Testament yan mga kapatid, kaya ganyan. Pero, yan mga kapatid, yung pinag-aaralan natin ngayon, puro Old Testament ang ating ginamit, umiiral pa rin yan sa panahong Kristiyano. Ang katotohanan ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod nga sa kanyang mga utos ay itinuturo rin ng Bagong Tipan. Maraming talata sa Bagong Tipan. Kuha lang tayo ng isa. Ito, New Testament to. Sulat ni Apostol 1. Sa unang 1:5-3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So, pagtupad sa kanyang mga utos. Kaya dito nakita natin, mga kapatid, na ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi po pwedeng I love you lang na sasabihin natin samang Diyos. Hindi yon. Wala nga tayong sinabi na iibigin natin ang Panginoon nating Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi ng I love you, Lord. Walang ganun di ba? Kundi aksyon, tuparin natin ang kanyang mga utos. So, balikan natin ang ating main verse, mga kapatid. Dito naman tayo. Kaya, tingnan nyo, mga kapatid. Tapos na tayo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ngayon, pumasok lang sa isip ko para huwag natin makakalimutan ito, mga kapatid. Kung i-reconstruct natin ang talata batay sa ating pinag-aralan na ang pag-ibig sa Panginoon Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, halimbawa, papalitan natin yung statement na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Yun ang pinag-aralan natin. Palitan natin nung ating natutunan. Parang sinasabi lang ng Panginoong Jesucristo rito, no? Pansamantala palitan natin, no? Parang sinasabi lang ng Panginoon na, at sinabi sa Kanya, tutuparin mo ang mga utos ng Diyos ng buong puso, di ba? At ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Bakit natin pinalitan ng tutuparin mo ang mga utos ng Diyos? Kasi yun yung pag-ibig sa Diyos Yung pagtupad ng Kanyang mga utos Hindi emosyon nga, wala tayong nabasang emosyon Kundi, tutuparin pagtupad ng Kanyang mga utos. Pansamantala, pinalitan ko lang. Pero balikan natin, tanggalin muna natin ulit yan. Pinakita ko lang sa inyo yung impact nun, yung pinag-aralan natin. Kung bakit natin sinerch sa Old Testament. Kasi lumitaw sa Old Testament talaga na iibigin mo ang Panginoon Diyos Kakambal palagi nun yung pagtupad ng mga utos ng Diyos. So, balik tayo rito, mga kapatid. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pag-aralan natin ito, mga kapatid. Dahil yan daw ang paraan para iibigin natin o ibigin ng Panginoon nating Diyos. So, tatlong bagay ito na ating pag-aaralan. Maiksi lang ko ito, kahit tatlo yan. Buong puso, number 1. Buong kaluluwa at buong pag-iisip. Unahin natin ang buong puso, mga kapatid. Para maintindihan natin, ibigin daw ang Panginoon Diyos ng buong puso. Ano yan? Emosyon? Puso. Puso, di ba? Sabi rito, ito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa puso. Nagkaroon tayo ng lesson tungkol sa puso, di ba? Ginamit natin itong talatang to. Yung puso na tinutukoy rito na ibigin natin ng Panginoon Diyos ng buong puso, hindi
Hindi yan yung emosyonal mong iibigin ng Diyos. Hindi emosyon ang pinag-uusapan dito. Sapagkat kung emosyon, kung feelings lang, mga kapatid, eh maaari magkamali tayo. Hindi natin pwede pagbatayan ng nararamdaman lang natin nang hiwalay sa salita ng Diyos. Hindi nga nababanggit yung feelings dito, no? Hindi yung mga nararamdaman natin ang batayan ng ating pag-ibig sa Diyos. Ang puso dito, mga kapatid, ay tumutukoy sa kaibuturan na kung sino tayo, di ba ba? Nadaanan natin yan. Yan yung kaibuturan ng kalooban natin, kung sino tayo, yun nasa kalooban natin, at yan ay may direktang kaugnayan sa ating mga pag-uugali, di ba ba? At pagkilos, at pamumuhay, at ginagawa. Dahil sabi nga rito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay. Naglalabas ng mabubuting bagay, saan galing? Mula sa kanyang mabuting kayamanan. Sa konteksto niyan, pinag-aralan natin yan, yung mabuting kayamanan tinutukoy dyan, doon daw nanggagaling yung mga mabubuting bagay na lumalabas sa mabuting tao. Galing saan? Sa mabuting kayamanan. Yung mabuting kayamanan tinutukoy dyan, in-highlight natin, treasure of his heart. Sabi sa English, so, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. So, mula sa puso natin, lumalabas ang mabubuting bagay. Kung mabuting tao tayo. At ang masamang tao ay naglalabas na masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Yung kayamanan tinutukoy dito ay doon nga sa puso rin. Dahil sa English nga din, evil treasure brings forth evil things. So, dito nakikita natin, mga kapatid, kapag sinabing sa puso ang nasa ating kalooban, may direktang kaugnayan yan sa ating pag-uugali. So, yan yung puso. Iibigin natin ang Panginoon nating Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Di ba? Ganun lumalabas yan eh. Kaya mga kapatid, yung sinasabi na buong puso na pag-ibig sa Diyos, nakikita yan sa pamumuhay po natin. Hindi yung tungkol sa feelings yan. So sa bawat yugto ng ating buhay, di ba? Titingnan natin kung tayo ay maayos ang laman ng puso natin sapagkat doon nakasalalay ang pag-ibig natin sa Panginoon Diyos. At para malaman natin na maayos ang puso natin, yung puso natin dapat ay naglalaman ng mga bagay na nais ng Diyos na lamanin ang puso natin ng mga mabubuting bagay. At magagawa lang natin yan, mga kapatid, kapag tayo'y nananampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So, yung ibigin ng Panginoon Diyos ng buong puso, hindi damdamin yan, mga kapatid. Hindi yan yung nararamdaman mo, sasabihin mo, I love you, Lord. Okay, kung gusto mo sabihin yun, wala masama ron. Kung yun na nadarama mo. Pero hindi lang yan ang batayan. Actually, hindi nga yan ang batayan. Ang batayan ay kung paano tayo nag-iisip, kung paano tayo namumuhay, kung paano tayo nagsasalita. Doon natin nakikita kung iniibig nga natin ang ating Panginoon, nating Diyos. So, kung iugnay natin yan, ibigin ng Panginoon Diyos, tutuparin ang kanyang mga utos. So, nagre-reflect yan dapat sa buhay po natin. So, yun po mga kapatid. No? Ngayon naman mga kapatid, sa number 2, yung buong kaluluwa. Ito medyo mahirap to, pero makatutulong sa atin ng iba't ibang mga talata ng Biblia tungkol sa kaluluwa. Paano natin iibigin ang Panginoon nating Diyos ng buong kaluluwa? Kaluluwa. Paano? Medyo malalim to mga kapatid. No? Ang salitang kaluluwa ay ginagamit sa maraming iba't ibang paraan sa Biblia. Ang ating kaluluwa sa pag-aaral natin ng Biblia, yun mismo tayo mga kapatid, yung kaluluwa. Kaya ako sinabing yun mismo tayo, kasi tingnan nyo, ang kaluluwa ang maliligtas at hindi maliligtas. Bakit ko nasabi yun? Ang ating katawan kasi pag namatay tayo, mabuti ka man o masama, mananampalataya o hindi, babalik lang yan sa alabok eh. Kapag namatay ang tao, magiging alabok lang tayo.
Pero ang ating espiritu, hindi yung kaluluwa, yung espiritu, babalik naman sa Diyos, yung sinasabi ng Biblia. Pero yung kaluluwa natin, mga kapatid, ang ating kaluluwa ay hindi mamamatay. Pagkatapos malagot ang ating hininga, di ba? Ang ating kaluluwa ang bibigyan ng katawang maluwalhati sa panahon ng pagkabuhay na maguli. At ang kaluluwa man ng mga hindi maliligtas ay bubuhayin muli at bibigyan din ng katawan, hindi para maligtas, kundi para parusahan na walang hanggan. Di ba? Yung katawan natin, wala na yan. So, ang utos na ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong kaluluwa ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malalim. Mas malalim ito dahil tayo mismo yung kaluluwa eh. Hindi yung katawan natin. Di ba? Iba yung katawan, siyempre. Yung spirit natin, babalik sa Diyos. Okay, ibig sabihin ito, ibigin mo ang Panginoon natin Diyos ng buong kaluluwa. Meron tayong malalim na personal na kaugnayan sa Panginoon Diyos. Ang kaluluwa ay ang bahagi ng ating sarili na kumikilala at tumatanggap sa Diyos. Yun yung ililigtas yung kaluluwa. At yun din ang parurusahan Ang pagmamahal sa Diyos mula sa ating kaluluwa ay nagsasaad ng pagiging tapat, pagkakaroon ng tunay na debosyon at pagyakap sa mga kalooban ng Diyos. Bawat aspeto ng ating buhay, dapat nakikita yan. Ang kaluluwa madalas din iugnay ng Biblia sa mga nararamdaman ng tao. Dito involve ang feelings natin. Yung nararamdaman natin. Pero hindi lang emosyon, pero kasama yung emosyon. Kaya ang sabi ng ilan, yung kaluluwa ay may kaugnayan yan sa ating malalim na emosyon. Yes, emosyon to. Tingnan natin mga kapatid, ang ilang mga banggit ng Biblia tungkol sa mga nararamdaman ng ating kaluluwa. Kaya natin nasabi na may kaugnayan sa malalim na emosyon to ng tao. Ito yung kaluluwa, siya yung parurusan, siya yung gagantimpalaan, di ba? Tingnan nyo, para lumalim ang ating pangunawa dyan. Ibigin natin ang Panginoon nating Diyos ng buong kaluluwa. Tumutuko yan sa buong pagkatao na natin. Sabi rito, mga nararamdaman ng kaluluwa. Meron tinatawag na sa Biblia na kaluluwang nanlumo. Sabi nga rito, hindi natin papaliwanag yung buong talata, kinuha lang natin yung mga emotional na naramdaman ng mga kaluluwa rito. Sabi rito, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagat siya'y muling pupurihin ko, sapagat sa kaligtasan o dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Dito nakita natin yung kaluluwa pala, nanlulumo rin. Di ba? So, yun. Ikalawa, meron tinatawag na kaluluwang nanlulupaypay at nabibigatan. Katunayan yan, niyayangan ng Panginoon Kristo kung ang kaluluwa natin ay nanlulupaypay, nabibigatan, at lumalabas, yung kaluluwa, tayo mismo yun. Sabi, lumapit kayo sa akin, mga tao kausap yan, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. O paano natin nasabing kaluluwa yan? Kaluluwa yan mga kapatid Ang alin, yung nanlulupaypay at lubang nabibigatan. Pero kausap ni Kristo mga tao, lumapit kayo sa akin. Tingnan nyo. Yung kaluluwa kasi, yun mismo yung tao Hindi yung katawan lupa natin Katawan lupa, bahagi lang ng ating buong pagkatao yan, pagiging tao. Pero yung kaluluwa natin ang mahalaga. Tingnan nyo, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nalulupaypay at lubang nabibigatan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. Paano natin napatunayan na kaluluwa yan? Sabi rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Gusto ba natin na magkaroon ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa? Mga tao kausap yan Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin. So nakita nyo mga kapatid. So yung kaluluwa, nanlulupay pa yan at nabibigat na din kuminsan. So yan ang mga nararamdaman ng kaluluwa. Hindi lang simpleng emosyon, di ba? Mas malalim pa sa emosyon yan. At ang ikatlo, mga kapatid, makikita natin, 7 lang naman to. Ang ikatlo,
na nakita natin nararamdaman ng kaluluwa, nalulungkot. May kaugnayan din sa nanlulupaypay yan. Ito naman, particular na lulungkot. Halos nanlulupaypay ito. Dahil ang isang example na babasahin natin, mismo ang Panginoon Kristo ay nalungkot yung kanyang kaluluwa. Sino may sabi niyan? Siya mismo. Sa Mateo 26:38. At sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa at halos sa'y kamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Alam natin yan. Yan yung Panginoon Kristo. So yung kaluluwa ng Panginoon Kristo ay nakadama ng kalungkutan dahil sa labis na alam niya kasi yung labis na paghihirap na dadanasin niya. So yun po mga kapatid, no? So kaluluwang nalulungkot. At yung ika-4 mga kapatid, makikita natin sa Biblia, merong kaluluwang nagagalak naman. Sabi rito, kung gayoy sa Panginoon maghagalak ang aking kaluluwa na sa kanyang pagliligtas ay nagpapasaya. So, nakita nyo ito, kaluluwang nagagalak. Nagagalak ang kaluluwa. So, iba't ibang emosyon yan, mga kapatid. Mas malalim to kaysa yung simpleng emosyon lang. Number 5, kaluluwang nananabik at na wow. Ito yung sa awit yung as the deer. Sabi dito, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. So, yung kaluluwa, nananabik sa Diyos. Inauuhaw, yung sumunod na talata, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makakita o makikita ang mukha ng Diyos? So, kaluluwang nananabik yan at nauuhaw sa Diyos. Siyempre, hindi naman literal na pagka-uhaw yan, di ba? Doon lang ikinumpare yan, yung kanyang pananabik. Gusto niyang makasama, gustong makapiling ang presensya ng Diyos. At number 6, mga kapatid, kaluluwang dinadakila ang Diyos. Yung kaluluwa natin, yan yung dumadakila sa Diyos Katulad nung naramdaman ni Maria na ina ni Jesus. Nung dalawin niya si Elizabeth, na nagdadalang tao rin na katulad niya, dinadalang tao naman ni Elizabeth, yung si John the Baptist. Sabi ni Maria, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. So, kaluluwang dinadakila o dumadakila sa Diyos. Nagbibigay ng ng glorification, magnification sa Panginoon Diyos. At yung ikapito sa halimbawa natin tungkol sa mga nararamdaman ng kaluluwa sa Biblia ay itong kaluluwang nagpupuri sa Panginoon. Ganun pala yun, yung kaluluwa natin nagpupuri sa Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At lahat na nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. So, pinapakita lang niya na yung buong pagkatao natin, yung buong tayo, ay purihin natin ang Panginoon. Kaya ito mga kapatid, yung ibigin ng Panginoon natin Diyos ng buong kaluluwa. Paano natin may ugnay ngayon yan, di ba? Doon sa sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa. O batay sa mga talatang ating nabasa, ay masasabi natin na sa konteksto ng pag-ibig sa Diyos ng buong kaluluwa, nangangahulugan ito ng pagbibigay ng ating sarili sa Diyos sa isang mas malalim na antas kaysa doon sa pisikal na pagmamahal lang, di ba? Hindi lang physically ibigin natin ang Panginoon Diyos, hindi lang yung mga forma-forma natin, kundi ang kaluluwa, yung soul. Ganun natin iibigin ng Panginoon Diyos na talagang may malalim na spiritual na pag-ibig sa Kanya. Yan yung kaluluwa kasi yan yung spiritual na bahagi natin. So pagkatapos ng buhay natin dito, mga kapatid, lahat ng mga bagay na ipinagpunyagi natin, lahat ng bagay na pinaghirapan natin, pinandar natin, pinagpagura natin, maiiwan natin yan, di ba? Tanging ang kaluluwa natin ang dadali natin o mananatili hanggang sa kabilang buhay. Kaya sa pag-aalay natin ng pag-ibig sa Panginoon natin Diyos ng buong kaluluwa ay tutuparin natin ang kanyang mga utos sa buong buhay natin. Yun din ang pinapakita niyan. Buong kaluluwa mo So, buong buhay mo, tuparin mo ang mga utos ng Diyos. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, ng pag-ibig sa Diyos pagtupad sa kanyang mga utos. Di ba?
So yan, buong puso, buong kaluluwa. Magkakaugnay din eh, di ba? Magkakaugnay din. At yung ikatlo, buong pag-iisip. Eto mga kapatid, buong pag-iisip natin, iibigin ng Panginoon Diyos. So, sabi rito, huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ang pag-ibig sa Diyos, kapag sinabing buong pag-iisip, involved dyan ang ating pag-iisip. Siyempre. Ibig sabihin, mga kapatid, iniibig natin ang Diyos ng isang pag-ibig na hindi bulag. Sapagkat ginagamit natin ang ating pag-iisip. Ang mga salitang buong pag-iisip, tumutukoy yan sa ating intellect. Intellect. Yung pagkaunawa natin, yung talino natin. Yung iniisip natin. Ibigin natin ang Diyos natin na ginagamit natin ang isip natin. Ginagamit natin ang unawa natin. Hindi tayo panatiko sa ating paglilingkod. Hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos na hindi natin kilala. Kaya papasok ulit dito sa salita ng Diyos eh. Di ba? Gagamit ka ng isip eh. Pwede ba yun? Hindi, naagisnan ko na to kahit hindi mo ginamit ang isip mo, pinakikita na sa iyo na mali ang paglilingkod mo, sumasamba ka sa hindi dapat sambahin, gumagawa ka na isang bagay na basta alam mo lang ganon, mabuti, pero hindi sang-ayon sa salita ng Diyos dahil di mo ginamit ang isip mo. Yun yung kabaligtaran. Kailangan ibigin natin ang Panginoon Diyos na ginagamit natin ang ating mga isip. Sabi nga, huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, huwag natin kokopihin yung mga pamamaraan, mga pananaw, pamumuhay ng sanlibutan ito na hindi umaayon sa salita ng Diyos. Hindi, paggamit ng isip to eh. Dahil sabi rito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, hinaamon tayo. Inuutusan tayo rito. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Ganon tayo magbabago. Baguhin natin ang takbo ng pag-iisip natin. Di ba? Kaya tingnan natin yung ating mga pananaw sa buhay, mga prinsipyo sa buhay. Dapat yan, mabago yan ayon sa salita ng Diyos. Kaya importante, nag-iisip tayo, di ba? Hindi yung yakap ka lang ng yakap sa isang paniniwala na hindi ka na nag-isip. Alam niyo, yung prosesong yan, kung tawagin yan, spiritual transformation. Ang sabi na iba. Kasi sabi nga sa English, but be transformed. Paano ka matatransform? By the renewing of your mind. So, nababago tayo pag binago natin ang ating isip. Sabi pa rito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ang layunin ng pagbabago ng pag-iisip ay para malaman natin, makilala natin. Kaya intellect eh, di ba? Nag-iisip ka eh. Para malaman natin, makilala natin kung ano ang tunay na mabuti, kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. Eh di ba isip ang gagamitin dyan? Kapag ang ating isipan ay nababago, magiging mas malinaw sa atin kung paano natin maiaakma ang ating mga buhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Kailangan alam mo pamantayan ng Diyos. Paano mo malalaman ang pamantayan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin ng halaga ng pag-iwas sa pagsunod sa mga makamundong idea at mga pangangailangan ng pagbabago. Kailangan magbago tayo ng pag-iisip natin upang tunay na maintindihan natin, maunawa natin at maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang ibigin ng Panginoon natin Diyos ng ating buong pag-iisip, nangangahulugan niya na ginagamit natin ang ating mga pangunawa, ang ating talino sa pag-alam ng mga kalooban ng Diyos. Nag-iisip din tayo at ating inaalam ang mga katotohanan at mga kalooban ng Diyos. Pinag-aaralan natin palagi ang salita ng Diyos dahil ito ang magtuturo sa atin ng magbibigay sa atin mga kaalaman at karunungan kung paano tayo dapat mamuhay. Nag-aaral tayo dapat, mga kapatid. Ngayon, sa pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo, kaugnay niyan, ay inilahad ni Apostol Pablo yung mga bagay na dapat manahan sa ating mga isipan. Ibig sabihin, may control tayo sa lahat ng mga bagay na pinag-aralan natin. Puso, kaluluwa,
at pag-iisip, tayo magde-decide kung ano yung ilalaman ng lahat ng mga yan. Dito naman sa pag-iisip, para sa ating huling talata, at sabi ni Apostol Pablo, maliliit yan mga kapatid, alam ko. So, hatiin natin sa mahaba kasi yung talata, Filipos 4:8. Hatiin natin sa dalawa para lumaki-laki ng konti. Hinatiin ko lang yung talata, Filipos 4:8. Kahuli-hulihan, mga kapatid. Ano mang bagay na totoo, ano mang bagay na kagalang-galang, ano mang bagay na matuwid, ano mang bagay na malinis, ano mang bagay na kaibig-ibig. Puro puro magagandang bagay yan, mga kapatid. Kagalang-galang, totoo, matuwid, malinis, at kaibig-ibig. Tuloy natin. Ano mang bagay na kapuri-puri, kung merong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yun ang isipin natin. Yun daw i-meditate natin, yun ang isaksak natin sa ating mga pag-iisip. So, ang pag-iisip ng umiibig sa Diyos ay hindi nag-iisip kung paano maghihigante. Di ba? Wala dapat yan. Maglingkod ka sa Panginoon Diyos ng buong pag-iisip. Tanggalin natin paghihiganti. Mga paraan ng pagsisinungaling, tanggalin natin yan sa ating mga isip at ipagpalagay natin ang kabutihan din ng iba. Ibig sabihin, huwag tayong mag-isip na masama yung ibang mga tao. Totoo, masama yung ibang mga tao. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt, di ba? Huwag yung puro namang bintang tayo, mga masasamang pag-iisip, di ba? Yung pag-iisip na nagmamahal sa Diyos. Nag-iisip yan tungkol sa kung ano ang totoo. Kung ano ang katotohanan, tumpak, tama. Kung ano ang marangal. Kung ano ang etikal. Kung ano yung kagalang-galang. At kung ano ang wasto. Ang ibigin ng Diyos ng buong pag-iisip ay ang pag-aayos ng ating iniisip. At binabatay pa rin natin yon sa salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, ibigin ng Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Yan ang sinasabi sa main verse natin. Naway naunawaan natin ito mga kapatid. Ito ay isang panawagan sa atin na hindi lamang ibigay ang ating oras at lakas, kundi ang buong sarili natin. Hindi yung ekstrang oras lang, hindi yung ekstrang lakas lang natin. Ibigay natin ang buong sarili natin sa Diyos. Ang ating puso, kaluluwa at isipan. Dito ay inaaralan tayo ng Panginoon na tayo, na magkaroon tayo ng buo at taus-pusong debosyon sa ating Diyos. First priority ng ating buhay, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Nangangailangan niya ng buong commitment, mga kapatid. Isang buhay na inilaan natin para sa Kanya sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lahat ng aspeto ng buhay natin yan. Sa ating araw-araw na pamumuhay. Tinatawagan tayo na ipakita ang ating pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan ng nung nilalaman ng ating puso, may kaugnayan yan sa ating mga desisyon, sa mga aksyon, at sa ating mga pag-iisip. Di ba? Naway sa ating pag-uwi ngayon, mga kapatid, sa ating pag-iwahiwalay ay isa puso natin ang aral nito. Huwag natin kakalimutan na ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa isang pusong lubos na nagmamahal sa Diyos. At yan ang pagmamahal sa Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Complete surrender yan sa Panginoon Diyos. So yun po mga kapatid, ang ating aralin naway nakatulong ito sa atin upang lalo pang lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hanggang dyan mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.